So gusto mo ng all-rounder bike na talaga namang sulit na sulit ang hard-earned money mo. May power na masarap sa tenga, naliligo sa features at higit sa lahat masarap gamitin kahit isang buong araw pa. Boys and girls, eto na yun eh. Mga cutie pies, this is the full review of the 2022 Yamaha Tracer 9 GT. Tracer 9 GT, ang sport touring bike na ino-offer ni Yamaha sa 900cc class. Unang tingin mo ka talaga siya adventure, pero kung gusto mo ng purong adventure bike, galing Yamaha, andyan ang mga Tenere. Ang mga motor kasi ngayon nag-e-evolve yan eh. Sports touring siya, pero dito sa Tracer 9 GT, nag-focus siya sa touring side imbes na sa sporty side. Hindi tulad ng mga nakasanayan nating sport touring galing sa ibang brand. Ang daming nagsilabasang high-end bikes ngayon dyan sa similar class. Andyan ang mga parallel twin, V-twin inline 4, boxer engine, pero this time, dito tayo sa napaka-unique na engine. 1-2 triple. Hindi po yung bulol na 4. Triple siya kasi 3-cylinder siya. Okay. Speaking of the engine, andito na din naman tayo. Gumagamit ang Tracer 9 GT ng 890cc displacement. Liquid cooled fuel injected with Yamaha chip control throttle. 4-stroke, 16 valves inline 3-cylinder double overhead cam na may 119 horsepower, 10,000 rpm at 93 Nm of torque at 7,000 rpm. May 18 liters fuel capacity, wet weight is 220 kilograms at mabibili nyo ang napakagandang sports touring na to sa halagang 879,000 pesos. Wow! When it comes to colorway, may dalawang color option na ino-offer si Tracer 9 GT. Isang Icon Black or Icon Performance na katulad ng Yamaha R1 at itong matte green na nasa harapan nyo ngayon. Napakalaki ng tangke. May 18 liters of fuel tank. Tapos, andito yung ram air intake niya sa magkabilang gilid katulad ng Yamaha MT-09. Medyo mahaba lang siya kasi malapad yung fairings niya. At syempre, andito rin yung air scoop para kahit papano may aerodynamics pa rin kayo. Same lightweight aluminum frame katulad ng sa MT-09 at may napaka high quality na 2-pieces seat. Dito sa main seat nyo, maganda-ganda yung texture ng upuan nyo. Grab bars para sa mga back ride nyo. Kung kukuha kayo ng Tracer 9 GT, Yamaha is also offering side panniers. Hindi lang siya naka-install ngayon dahil dito lang naman ginagamit yung bike. Pero may kasama tong panniers na may 30 liters of capacity. Dito nyo siya ikakabit dito sa may silver na to hanggang dito malapit sa may pillion footrest. Bale, etong upuan ng Tracer mga cutie pies, na-adjust to, na-adjust yung taas ng seat height niya. Standard, ang taas nito is 810mm. Pero kung gusto nyo siyang taasan to 835mm, kusan nyo yung pillion seat. At the same time, makikita rin natin yung ilalim ng upuan kung ano meron dito. Dito makikita natin yung mga tools, mga extra tools like screw or Allen wrench. And also, compartment, ito lang ang mailalagay nyo. Pero may side panniers naman kayo nakasama, so okay lang yun. Tapos meron siyang rubber dito. Medyo hassle nga lang kung gusto nyo i-adjust yung seat height nyo. Meron siyang konting bakal dito na kailangan nyo i-slide para mayangat nyo yung main seat nyo. Tapos ito mga kilip ay sa rubber lang to. Pwede siyang hilahin lang. Ayan. Makita nyo, meron siyang abang dito na kung saan etong lower part na to, ito yung mababang seat height, ito naman yung mataas na seat height. So para maging 835mm yung seat height nyo, ilagay nyo lang siya dito sa taas. O diba? Napakagaling, ganun lang kasimple. Kung titignan yung ganitong side, mukha siyang ibon eh.
Tapos kapag tinignan nyo naman buo yung headlight niya, kamukha niya si Toothless, diba? Once na binuksan natin yung bike nang hindi pa ino-on yung ignition switch, iilaw agad yung daytime running light niya na napakaganda, Japanese talaga ng itsura. And then kapag in-start na natin siya, dito nabubukas yung low beam niya. Kumaga para siyang Yamaha R6 o Yamaha R1, ganun yung setup ng headlight niya. Kanan lang yung ilaw, tapos kapag binuksan naman natin yung high beam, ito po magiging itsura niya. Kumaga ito yung main headlight nyo. Ito naman yung tinatawag nating cornering lights. Lahat to LED by the way. Itong cornering lights na guys, automatic iilaw to kapag na-detect ng motor na nasa 7 degrees angle na yung motor at kapag nasa minimum speed kayo na 5 km per hour. Ang galing no, napaka high-tech ng motor na to. At syempre, mawawala ba naman yung napakalaking windscreen. Napakadaling i-adjust nito. Kahit isang kamay lang may i-adjust nyo to. O diba, ganun siya kadali. At syempre, LED turning lights. Ito pa maganda dito mga cutie pies. Once na naka-on yung bike, kapag pindot natin tong hazard, meron tong safety features na kung saan kapag nasiraan kayo, for example nasa kalsada kayo, pag pinatay nyo yung makina niya, iilaw pa rin yung hazard light nyo. Kahit anong pindot nyo dito, hindi siya mamamatay. Para mabuksan to, kailangan nyo lang i-switch or buksan yung battery. Napakalaking tulong nito lalo na kung nasiraan kayo sa gilid ng kalsada para aware yung ibang motorista na may emergency na nangyayari. At may napakagandang LED taillight. Unang tingin, para siyang kamukha ng Yamaha MT-10. Same lang sila ng pagkakaulma pero magkaiba sila ng positioning ng LED lang. Ito ang isa pang strong point sa akin ni Tracer 9 GT. Buksan natin yung motor. Boom! Look at the dash! Guys, kung nabiting kayo sa dash ng Yamaha MT-09, dito busog-lusog kayo. Tingnan nyo naman yung dash. Gumagamit to ng split 3.5 inches TFT display. Napakaganda. Tingnan nyo naman. Kung napanood nyo na yung Disney na Up, yung matanda doon, parang ganun yung itsura niya. Ito yung salamin niya, tapos ito yung ilong niya. I mean, tignan nyo naman yung buong cockpit nyo. Para kayo nasa aeroplano, diba? Okay, dito sa left screen, makikita natin yung tachometer, speedometer dito, gear indicator dito, odometer, fuel indicator dito. Then dito sa left side, makikita natin yung mga modes nyo like traction control, riding modes, suspension. Mamaya babalik tayo dyan. Lock, BC, ibig sabihin nito, brake control, low oil pressure indicator dito, settings dito sa lower right, at yung option nyo para sa heated grips. Diba may heated grips tong motor na to, pero mamaya babalik tayo dyan. Para ma-access nyo yung mga modes ni Tracer, meron siyang button dito na kung saan pwede nyong ibahin yung mga level ng modes nyo. For example, nasa riding mode tayo, nasa D mode tayo. Dito sa riding mode 1 mga cutie pies, ito yung aggressive yung response ng throttle nyo. At the same time, naka full power yung engine nyo. Dito naman sa 2, ito yung parang all-rounder settings ng bike ng riding mode nyo. Parang ito yung road mode Standard response ng throttle pero at the same time full power pa rin. At dito naman sa 3, ito yung mild response lang ng throttle pero naka full power pa rin kayo. At kapag dito naman sa riding mode 4, ito yung parang MT-07 mode. De, biro lang mga cutie pies. Ito yung parang rain mode niya. Naka low power yung bike and at the same time mild yung response ng throttle. Punta naman tayo sa suspension. May dalawang settings ng suspension to. Isang A1 at isang A2. Dito sa A1 suspension, ito yung parang matigas na suspension niya Parang ito yung medyo stiff yung suspension nyo. Dito naman sa A2, ito yung medyo may kalambutan na yung suspension nyo. Ang galing no, na-adjust nyo yung damping ng suspension nyo. Dito naman sa traction mode, meron tong dalawang traction mode, isang 1 at isang 2. At para naman mapunta tayo sa heated grips, meron tong 10 level. Ayan siya. Pero hindi siya mag-ooperate hanggat di naka-on yung engine nyo. Eto na, to the right, meron tong 4 na quadrant. Dito sa left quadrant, makikita natin yung average fuel consumption, current fuel consumption dito sa baba. To the right quadrant, makikita natin yung engine temperature at air temperature dito sa baba. Pero hindi lang yan mga cutie pies. Pwede nyong i-adjust to, depende sa likings nyo. Kung anong nakikita nyo dito sa left side, pwede nyo rin siyang ilagay dito sa right side. For example, gusto kong maiba tong upper left na to. Ayan. May iba natin siya. At sa taas, meron din tayong makikitang mangilang-ilang indicators. For example na lang yung ABS indicator, hazard indicator, neutral light, check engine. To the right, makikita natin yung slide control, cruise control, at kung ano-ano pa. To the right, handlebar, makikita natin syempre yung kill switch, ignition switch dito. Yan. Ito yung cursor nyo para matagel nyo yung menu, para ma-adjust nyo yung nasa TFT display nyo. At syempre heated grips. Also naka ride by wire na tong motor na to. Adjustable na rin yung front brake nyo. And also kapag binili nyo siya, meron na siyang kasamang handguard. To the left, handlebar, makikita natin syempre switch,
para matagal nyo ibang information like traction control and also mga mode nyo. Ito rin siya, high beam switch and also passing light, cruise control switch dito, turning light switch, and also busina. Siya nga pala hazard switch. Suspension sa harap, gumagamit ng 41mm electronic semi-active inverted fork, napakaganda. Braking sa harap, gumagamit to ng 298mm dual disc, napakalaki kung mapapansin nyo, with 4 piston na radial mounted Nissin calipers equipped with ABS na rin syempre. Ayun yung ABS nya. 3 cylinder, 1-2-3 pole. KYB monoshock suspension sa rear na electronic ang damping, pero manually adjustable ang preload sa pamamagitan nitong knob na to. Braking sa likod, gumagamit to ng 245mm single piston Nissin calipers equipped with ABS na rin syempre. 17 inches aluminum wheel, kung mapapansin nyo hindi po siya spoke wheels dahil sport touring pa itong motor na to, hindi po siya talaga adventure bike. At dito ginamitan siya ng stock tire na Bridgestone Batlux T32 180/55 dito sa rear at 120/70 naman sa harap. Kumbaga itong gulong na to mga cutie pies, ito yung sport touring tire na ino-offer ni Bridgestone. Ano pang mga extra features ang may offer ni Tracer 9 GT? Number 1 syempre, assistant slipper clutch, quick shifter and auto blip. Kung mapapansin nyo, ito po yung device niya para sa quick shifter. Cruise control, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, na gumagana kapag nasa 4th gear kayo at minimum speed na 50 km/h. 6-axis IMU, kasama na doon syempre yung lift control, slide control, traction control, brake control at kung ano-ano pang control. Power modes at electronic adjustable suspension at charging port na makikita nyo dito sa left side ng front end. Ngayong medyo familiar na tayo sa bike, punta naman tayo sa first ride. Alright mga cutie pies, first ride sa 2022 Tracer 9 GT. Matagal-tagal din bago tayo nakagamit ulit ng mga ganitong klaseng motor. So ano na bang mga nabago dito sa Tracer 9 GT? First of all, kung nakikita nyo, ito agad yung bubukon sa inyo. Itong napaka-solid na crash guard, siya ang gumawa nito. Kinostomize niya, pero tingnan niyo naman kung gaano katibay. Ano pa ba? Mga tank grips, tank pads, and also exhaust. Hindi full system to, pero naka-cut delete to. Parang gano'n na rin, full system na rin yung nangyari kasi wala nakatalitik. Asahan na natin na bulabog tong motor na to. Ang ganda, diba? Ang laki niya tignan. Alright mga cutie pies, unang upo. Lapad ng upuan. At the moment, nasa pinakamababang setting yung seat height ng bike. Currently nasa 810mm yung upuan natin. Nilagay ko to sa pinakamababang setting para makita nyo yung average height ng motor. I'm 6 foot tall, 85 kilo at ganito po ang itsura ko sa Tracer 9 GT. Sobrang straight ng legs ko, kung makikita nyo naman. What more kapag nilagay natin to sa 835mm seat height, diba? Ang lapad ng handlebar. Naging sports touring siya kasi yung makina niya walang ya, galing sa MT-09. Ganda ng cockpit natin, para tayong nasa aircraft. Gusto ko yung pinaghiwalay nila yung TFT display Kasi sa MT-09 ang liit. Though malaki yung screen niya, pero maliit yung nakikita nyo. Start na natin. Boom! Ganda ng tunog ng exhaust. Wait lang, patayin ko muna, hindi nyo ako marinig. Settings ng bike, ayusin lang natin. Lagay lang natin sa 1 yung traction. Alright mga kaibigan, punta tayo ng Kaibiyang. Alright, Tracer 9 GT, ang sarap gamitin ito, grabe. Talking about riding comfort, ergonomics, ang sarap niya sa katawan, grabe. Alam mo yung pakiramdam na sobrang init tapos binusa ka ng malamig na tubig, parang na-cool down ka. Galing ako sa ZX6R kanina, papunta dito sa Kaibiyang. Sarap bigla sa pakiramdam Ang lapad ng upuan. Actually, parang sakto-sakto nga lang sa akin. Ang lapad niya, tapos saktong-sakto lang yung puwet natin sa main seat. Alam niyo ito mga crossplane 3 ng mga Yamaha. Actually, napaka-rare nito. And we all know Yamaha lang ang gumagawa ng mga crossplane when it comes to motorcycle engines. Then, talking about the inline triple, ang mga inline triple talaga, grabe lakas ang backfire nun Ang mga inline triple talaga guys, mas magagaan sa mga inline 4, pero andun yung bottom end power to mid range without compromising the high RPMs.
So, ganun kagandang mga inline 3. Though hindi siya kasing smooth and kasing pino ng tunog ng mga inline 4, pero bibigyan ka naman niya in power in low RPM. Hindi siya na gagalaw kapag na-under tayo mga kiddies. So, dapat talaga nakahinto kayo kung gagalawin nyo tong dash niya or ibayin nyo yung settings ng bike. Actually, ang sarap niya gamitin eh, oh. In papers, 220 kilograms. Mabigat yun kumpara sa mga ibang MT series. Pero dito, dahil sa lakas ng low RPM niya, sa lakas ng power niya, ang dali niya dalhin. Downshift. Sarap ng mga downshift. Ba't ganun yung tunog ng quick shifter niya? Ingat kayo dito mga kitipay sa Kaibiyang at may biglang tumatawid na unggoy. Bis na aso, unggoy yung tumatawid dito eh. Adjustable yung windscreen. Ito yung pinakamababang setting sa atin ng windscreen. Yes, ito na po ang pinakamababa. Medyo mabilis na tayo pero wala tayong nararamdamang hangin. Asa ba yung hangin? Ito. Dito na yung hangin. Natama yung hangin dito sa gitna ng visor ko. Pero kapag tinaas natin siya, napakadaling taas nito eh, oh. Kaya ng isang kamay. Ang hangin niya nandito na sa may ulo ko. The only downside dito sa windscreen na ganito kalaki, mainit siya. Kasi walang hangin na pumapasok sa katawan mo. Pero on the positive side naman, hindi siya ganun nakakapagod, especially in high speed. Braking sa front, okay naman. Grabe yung bottom end, oh. Napakahalimaw ng motor na to. My God! Taas bumakfire ng motor na to. Naka full system to. Actually cut delete pala. Parang full system na rin. Pero dahil sa ganitong modification, nagkaroon siya ng malalang backfire. I believe i-remap na ng may-ari ito. I-remap niya na. Braking, foot brake is very good. Handbrake. Okay. Actually, yung brake nito, nakakontrol to eh. Meron tong feature na tinatawag na braking control. Ganun ka-high-tech tong motor na to. Uy, R90, sarap. And isa pa, napaka-responsive ng throttle ng Tracer 9 GT. Ride-by-wire to. So mga hindi po nakakaalam, sensor po yung ginagamit ng throttle nito, imbis na cable. Marami nagtatanong sa channel ko kung ano ba daw benefits ng mga ride-by-wire compare sa mga cable. Ang mga ride-by-wire kasi, mas precise yung control nyo over the air and fuel mixture. And also, main reason for better fuel efficiency. Pero dito sa Tracer 9 GT guys, kalimutan nyo yung fuel efficiency dahil malakas sa gasto. MT-09, pumapalo yun ng 18 to 20 km per liter. Isang factor, magaan yung bike. Nagwabari pa rin yung fuel consumption nyo kung gaano kaya kabigat. Pero overall, 18 to 20 km per liter ang fuel consumption nun. Dito sa Tracer 9 GT, ang fuel consumption nito, average fuel consumption nito, pumapalo ng 15 km per liter. One reason, ang bigat niya kasi. Rev daw. Ganda i-rev nito ah. Ang ganda niya yung corners, oh. Ang dali. Ang daling ilin eh. Bali guys, meron din tong cornering lights na automatically umiilaw kapag nasa 7 degrees yung leaning angle nyo. And also, nasa minimum speed kayo of 5 km per hour. Tunnel. Kaya natin kapag tinaasan natin yung upuan, gano'n siya kataas. Pakiramdaman lang natin kung ano pakiramdam pag naka 835mm seat height. Yan na yan. Okay, 835mm seat height. Ano ang pakiramdam? Ayan, taas nga. Mas tumaas yung paningin ko sa dash. Sarap ng suspension niya kahit lubak-lubak. Engine heat kapag na-under na ng
naman kayo, hindi nyo mararamdaman yon like most bikes. Ang problema lang kapag naka-standstill kayo, for example traffic, ayun na, doon na fina-fried yung egg nyo. Majority nasa right legs nyo yung init. Okay, testingin naman natin yung cruise control nya. Minimum speed 50 km per hour. Dapat nasa 4th gear pala tayo. And then 50 km per hour. Okay. Yun, nakaset na siya. So if ever nasa T-Flex kayo or pupunta kayong Baguio, nasa SCTEX kayo, hindi nyo na kailangan pang pumiga ng matagal kasi nakakapagod yun eh. Dito kahit pa paano, medyo relax yung kamay nyo, ganyan-ganyan lang kayo. Mag-isip kayo kung anong gagawin nyo ng girlfriend nyo sa Baguio pagkatapos nyong mag-inuman. Biro lang mga k-device. So diba? Ganun kasarap yung mga may cruise control na motor. Kapag tatagulin nyo naman tong cruise control, either pumiga kayo sa clutch or pigayin yung brake lever. Sa clutch, ayun na, nawala na siya. Ganun ka-high-tech yung mga technology ngayon mga k-device. Okay, the only downside for me dito sa GT, despite na napakadami niyang technology, napakagandang motor, power nandun, kumbaga sulit na sulit yung pera nyo dito. Downside is the price. Hindi ganun kamura tong motor na to kumpara sa MT-09 na 629,000 ata. Ito 829 or 819, nakalimutan ko na. O di na lang, nakalitro ka na, di ba? Tanungin naman natin si Brother Dale sa kanyang perspective, bakit ito yung kinuha niya and ano yung mga hate niya dito sa motor na to. Alright mga k-device, kasama ko ngayon si Brother Dale. Marami pong salamat sa paunlak, Brother Dale. Ginamit natin tong tracer niya, pero this time aalamin natin yung side niya kung bakit ito yung kinuha niya. Sa ganitong price point, halos 80% ng motor sa mundo makukuha mo na eh. Pero bakit ito yung nakuha mo? Tracer 9 GT pa. Sa personal choice ko kasi, ang gusto ko kasi sa isang motor is yung powerful, comfort, tapos yung pwede mong lagyan ng side panniers at top box nang hindi nasisira yung kanyang aesthetic. Nakalagay kasi siya mas malapad siya sa handle. Sa bagay. Mahirap siya i-handle sa traffic. Para sa'yo, ano yung mga selling point dito sa Tracer 9 GT? Siyempre unang-una yung power. Talagang sobrang powerful ng bike na to. Wild talaga kung wild. Sobrang comfortable niya. Lahat ng comfort na hinahanap mo nasa kanya na. Bro, despite of all the good stuffs na sinabi mo dito sa Tracer 9, actually walang tapon dito eh. Lahat puro positive talaga masabi mo dito. Pero hindi pa rin natin talaga may iwasan yung downside eh. Kung meron man sa loob ng 2 months of ownership, tama ba? 2 months? So, ano yung napansin mo dito na medyo downside sa'yo? Unang-una medyo makunat ang niya, quick shifter. Bakit? First gear to second gear. Minsan pag di mo nasagad yung pag-shifting niya, pumapasok siya sa neutral. Tapos next is yung sobrang bigat niya. Mabigat talaga siya, given na adventure bike kasi. Yun, pag naka-stock exhaust ka din, is yung sumasayad yung stock exhaust. Nga pala, kasi naka-underbelly nga pala ang mga 900cc ng mga Yamaha. Yun talaga yung unang tatama sa humps. Brother Dale, maraming salamat. Thank you. Shoutout brother, baka may gusto kayo shoutout. Shoutout nga pala sa girlfriend ko na si Maria Yasmin Andres. Yun! All about Pre-Love by Mo na shop nila, Okay Shop. Team Millionaire Mind, Team Skyline Millionaire, Dan Moto, Caltex Toda. Syempre sa vlog ko din na Meraki Moto. Oo nga pala, guys, motovlogger din si Brother Dale. Mag-subscribe kayo sa kanya kung gusto nyong lumalim yung kaalaman nyo dito sa motor na to. Hindi lang dito, nag-review din si Brother Dale. So, kindly check his channel, Meraki Motovlog. Ito yung logo niya. Mag-subscribe kayo sa kanya dahil napakasolid ng mga content niya. Alright mga cutie-pies, kung nakatulong tong video na to, please paki-like. And don't forget to subscribe to our YouTube channel syempre. So mga cutie-pies, see you sa next content. Enjoy lang namin yung view dito. Ciao!